Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco, shoutout kay Ronald Gutierrez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 1856 hanggang 1860. Sa papalapit na komperensya ng martial arts, ang paglahok ni Jiang Yingling sa kompetisyon ng Masters Group ay nagiging mas seryoso, at halos ang buong bilog ng martial arts ay itinuturing itong isang biro. May problema ng hindi pagkakapantay-pantay sa pagitan ng mga lalaki at babae. Sa mata ng karamihan sa mga taong martial arts, walang kinalaman ang mga babae sa bagay na ito. Ang pagsali sa kompetisyon ng Masters Group ay mas nakakatuwang biro. Parang ang paligan ng isang lalaki ay biglang nakapasok sa isang babae, na hindi lamang magpapalabas sa iba't ibang mga mata, kundi pati na rin ang mga tao na tumawa. Kasabay nito, isang mas mahalagang balita ang sumabog sa bilog ng martial arts. Nang ipahayag ng bulwagan ng Zantian daw na sasali si Lei Hemang sa kompetisyon ng Master Group, napaungol ang lahat ng kalahok ng Master Group, dahil ang malakas na kapangyarihan ni Lei Hemang ay nagparamdam sa kanila na desperado nang maisip na mayroon silang kalaban. May mga chismis pa nga na may mga taong gustong umalis sa Masters Group dahil ayaw nilang tumayo sa parehong arena kasama si Lei Hemang. Mula sa puntong ito, makikita natin kung gaano kalakas ang deterrent power ni Lei Hemang. Bago magsimula ang laro, may mga taong sabik na umamin ng pagkatalo. Zantian daw Hall. Nang malaman ni Fang Zantian na may nagretiro na sa kompetisyon, hindi niya naitago ang kanyang mapagmataas na ngiti. Higit pa rito, ang pangalan lamang ni Lei Hemang ay natakot sa mga taong iyon. Nakakalungkot talaga para sa kanila. Wala man lang silang lakas ng loob na tumayo sa challenge arena. Nakakatawa na maglakas loob silang sabihin na sila ay mga taong martial, mahinang sabi ni Fang Zantian. Nakatayo sa likod ni Fang Zantian, isang kahangahangang binata ang nakataas ang ulo, na may mapagmataas na postura. Walang magbaba ng ulo kapag nakita siya. Ang yabang niya ay tila napunta sa bone marrow. Kahit anong galaw ng katawan o mata niya, mayabang siya. Master, nagretiro na tong mga to. Hindi ko na kailangang lumaban para manalo ng championship. Sobrang boring. Ang binata ay si Lei Hemang. Siya ay may mayayabang na kapital. Maluwag man ang kanyang mga sintas ng sapatos, may magkukusa na magtali para sa kanya. Oo, nakakatamad talaga. Umiling si Fang Zantian. Bagamat nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang, lalo pa siyang naging proud. Ang may-ari ng pavilion, ang Lingyun Road Pavilion, ay tila walang balitang huminto sa laro. Mukhang gusto talaga ni Wang Xin na makipaglaro sa isang babae. Sabi ng isa pa, pagdating kay Wang Xin, ang mukha ni Fang Zantian ay nagpapakita ng mabangis na tingin. Kapag tinatrato niya ang taong ito, gustong yurakan siya ni Fang Zantian sa putikan. Itong tanga, kung hindi lang dahil sa kawalan ni Shifu, hinayaan ko na lang na paalisin siya ni Shifu sa iisang school. Ang makasama siya sa school ang pinaka nakakahiya sa buhay ko. Sabi ni Fang Zantian, babae, hindi ako mahilig magpatalo sa babae, pero kung kailangan niyang makasama ako sa arena, hindi ko naman masisisi ang mahinang sabi ni Lei Hemang. Kung maglakas loob siyang umakyat, papatayin ko siya. Sabi ni Fang Zantian, kagat-kagat ang ngipin. Mahinahong tumango si Lei Hemang, pumunta sa challenge arena at pinirmahan ang life and death certificate. Hindi siya masisisi sa pagpatay. Huwag kang mag-alala, hindi ako magiging maluwag. Sabi ni Lei Hemang. Sa pagkakataong ito, gusto kong gawin ang Lingyun Daoist Hall na walang lugar na babalikan. Isang araw bago ang kompetisyon, natagpuan ni Fang Zantian ang Martial Arts Association.
Umaasa siyang makasali sa listahan. Mas magandang itugma ang unang laban ni Lei Hemang kay Jiang Yingying. Dahil gusto niyang patayin si Ling Yondaogon, mas mabuting hayaan si Jiang Yingying na mamatay sa unang laban. President, gumawa ka ng presyo. Para sa iyo, konting tulong lang. Naniniwala ako na hindi ako tatanggihan ng presidente. Si Fang Zhantian ay humarap sa Pangulo. Sabi ni Lao Shen, dahil ang ganitong uri ng maliliit na bagay sa nakaraang kompetisyon ay hindi wala, hanggat ginagalaw mo ang iyong daliri ay magagawa, at maaaring makakuha ng isang halaga ng pera, kaya iniisip ni Fang Zhantian na ang Pangulo ay huwag mo siyang tanggihan. Kung noon pa, nangako ako sa'yo, pero hindi sa pagkakataong ito. Sabi ng meeting, si Fang Zhantian ay puno ng kumpiyansa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, na-reject siya. Napakunot naman ito ng noo at nagtanong, why not this time? As long as nag-offer ka, we can afford. Hindi na ito tungkol sa pera. Walang pagpipilian ang Pangulo kundi ngumiti at sinabing, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo ang totoo. Isang mas makapangyarihang tao ang nakialam sa bagay na ito. Ayaw niyang may nanggugulo sa dilim. Mas makapangyarihang tao. Lalo pang sumimangot si Fang Zhantian at sinabing, ikaw ang presidente. Ang Martial Arts Conference ay ginaganap ng asosasyon. May mas mahalaga pa ba sa iyo? Bagamat hindi siya tao sa mundo ng martial arts at Taoism, ang kanyang pagkakakilanlan at boses ay higit na mahalaga kaysa sa akin. Walang sino man ang maglalakas loob na guluhin ang hindi niya pinapayagang mangyari, kaya mas mabuting isuko mo ang ideya. Sinabi ng Pangulo na gusto niyang kumita ng pera, ngunit wala siyang lakas ng loob. Nag-aatubili na nagtanong si Fang Zhantian, sino ang may ganoong kalaking kakayahan? Hindi ko alam kung sino siya, pero natanggap ko na ang notice sa itaas. This time, sobrang daming nagpapapansin dito, and they are all big people with good status. Let me tell you, this martial arts ang komperensya ay ganap na hindi simple. Sino ang maaaring manalo, marahil maaari kang makakuha ng isang magandang pagkakataon. Sabi ng presidente, puno ng imahinasyon ang isip ni Fang Zhantian. Maging ang malalaking tao ay nababahala sa bagay na ito. Ang labanan ni Lei Hemang ay tiyak na makakaakit ng atensyon ng malalaking tao, at malamang napahalagahan ang Zhantiandao Hall dahil sa pagkakataong ito. Ganyan ba ang level ng mga tao? Nahulaan ni Fang Zhantian na nang sabihin niya ito, medyo kinakapos pa siya sa paghinga. Para kay Fang Zhantian, na nasa bilog ng martial arts, napakalinaw niya tungkol sa pagkakaroon ng apocalypse, na siyang tunay na pangarap na hinahabol ng bawat taong martial arts. Kapag siya ay kwalipikadong sumali sa apocalypse, ito ay isang pinakamataas na karangalan. Tumawa ang Pangulo ngunit hindi nagsalita. Hindi siya naglakas loob na magsalita tungkol sa ganitong bagay. Hinahayaan niya lang si Fang Zhantian na maunawaan ito ng mag-isa. Tumawa si Fang Zhantian, naunawaan ang kahulugan ng Pangulo, at sinabing, sa pagkakataong ito, siguradong mananalo ang bulwagan ng Zhantiandao sa kampyonato. Walang gustong agawin ito. Si Lei Hemang ay talagang may ganoong lakas. Good luck sa iyo. Pagkatapos umalis sa Martial Arts Association, kaagad na bumalik si Fang Zhantian sa Martial Arts Hall at tinawag si Lei Hemang sa kanyang opisina, kung hinahanap mo ako sa sobrang pagmamadali, walang sasali sa kompetisyon ng Master Group. Sabi ni Lei Hemang na may mapang uyam ng ngiti sa kanyang mukha, naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo? Sabi ni Fang Zhantian. Medyo naging seryoso si Lei Hemang at sinabing, syempre naaalala ko. This time the Martial Arts Conference, mukhang lilito ang mga taong apocalypse, marahil, handa silang magdagdag ng sariwang dugo para sa apocalypse. Sabi ni Fang Zhantian. Itinago ni Lei Hemang ang kanyang kasabikan at sinabing, sino ang kwalipikado maliban sa akin? Para masigurado na ligtas ka, huwag mo itong gawing basta-basta sa pagkakataong ito. Paalala ni Fang Zhantian sa amin na hindi siya nagbayad maraming pansin sa bagay na ito sa orihinal, ngunit ngayon ang kahulugan ng bagay ay naging ganap na naiiba. Sa pagkakaroon ng apocalypse, ayaw ni Fang Zhantian na palampasin ni Lei Hemang ang magandang pagkakataon dahil minamaliit niya ang kalaban. Sa sandaling makasali si Lei Hemang sa Apocalypse, ito ang magiging pinakamaluwalhating oras para sa Zhantiandao Hall, haha. Sa isang mahinang ngiti, sinabi ni Lei Hemang, Master, natatakot ka pa ba na matalo ako? Ngayon Yanjing Martial Arts World, na maaaring maging kalaban ko ay tumanggo si Fang Zhantian. Sa kanyang pangunawa,
Walang makakatalo kay Lei Hemang. Redundant ang paalala niya kay Lei Hemang, ayan. Ang unang laro bukas ay magtatapos sa pinakamaikling oras. Hayaang makita ng apocalypse ang iyong lakas. Sabi ni Fang Zhantian, sa loob ng 3 galaw, mahahati na ang mananalo, confident na sabi ni Lei Hemang. Kinabukasan, ang venue ng kompetisyon ng Master Group ay napakasigla, at halos mapuno ng mga manunood ang lahat ng upuan sa audience. Sayang at hindi nagkita sina Jiang Yingying at Lei Hemang sa unang knockout match. Umaasa si Fang Zhantian na mapapatamba ni Lei Hemang si Jiang Yingying sa unang laban, ngunit ganoon din ang ideya ni Jiang Yingying. Sayang nga lang at hindi sila ginagawa ng langit. Nang si Jiang Yingying na ang umakyat sa entablado, sa wakas ay nakita ng lahat ang pangunahing tauhan na gumawa ng maraming gulo kamakailan. Biro para sa mga kababaihan ang sumali sa Masters competition. Kapag nakatayo si Jiang Yingying sa challenge arena, hindi niya mapigil ang matawa. Mahina at maislan, maglakas loob na lumahok sa kompetisyon ng Master Group. Sa pagkakataong ito, ang Lingyun Road Hall ay gagawa ng isang malaking biro. Nakakagulat na ang isang mahinang babae ay dapat payagang sumali sa kompetisyon ng Master Group. Kahit sensationalism, dapat may bottom line. Naiipit talaga sa pinto ang utak ni Wang Xin. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ni Wang Xin tungkol sa paraang ito para mapahusay ang katanyagan ng Lingyun Dragon. Sa palagay ba niya ang katawa-tawang kompetisyon na ito ay mabubuhay muli kay Lingyun Dragon? Siguro gusto ni Wang Xin na ipaalala sa mga tao ang Lingyun Road Museum sa alternatibong paraan. Sa aking palagay, matagal nang sarado ang Lingyun Road Museum. Sa mga stand, maraming tao ang nagpahayag ng kanilang sariling mga pananaw sa bagay na ito, ngunit sa kanilang pananaw, ang paglahok ni Jiang Yingying ay isang biro at hindi makapagdala sa kanila ng anumang sorpresa. Bagamat si Wang Xin ay nasa harap na hanay ng madla, ang kanyang mga salita ay maririnig pa rin ng malinaw, na ikinagagalit ni Wang Xin. Bagamat inaasahan niya na ang paglabas ni Jiang Yingying sa entablado ay magdudulot ng sensasyon, hindi niya inaasahan na magiging seryoso ito. Naglakas loob siyang tumawa sa Lingyun Daoist Hall, tao man o multo. Master, masyadong mali ang desisyon mo. Hindi lang ito nakakahiya para kay Lingyun Dragon, kundi pati na rin sa amin. Huwag mong isipin na kapag binayaran mo kami, maaari kaming manatili sa Lingyun Dragon magpakailanman. Oo, ayaw naming idamay ang sarili namin sa ganitong kahihiyan. Hindi lang mga tagalabas ang nagsasabi niyan, kundi pati na rin ang loob ng Lingyun Dragon ay nagpahayag ng kawalang kasiyahan, at ito ay direktang nakatutok kay Wang Xin. Huminga ng malalim si Wang Xin at sinabi sa malalim na boses, kung ayaw mong manatili, maaari ka nang umalis. Hindi kita pipilitin. Ngayon ay mayroon ng 200 milyon si Wang Xin, at mayroon siyang higit na lakas sa ekonomiya upang suportahan ang operasyon ng Templong Daoist. Ang ganitong grupo ng mga bagay na nakikita lang ang pera at may pagtingin sa pera ay hindi katumbas ng halaga sa pagpapanatili ni Wang Xin. Wang Xin, yan ang sinabi mo. Huwag kang magsisi. Kung wala tayo, hindi umutot ang Lingyun Daoist Hall. Matandang lalaki. Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Wang Xin at sinabing, ako, si Wang Xin, ay hinding-hindi magsisisi. Kung nahihiya ka, maaari kang pumunta ngayon. Nagkatinginan ng ilang tao. Hindi nila inaasahan na ang ugali ni Wang Xin ay biglang magiging matigas. Nanatili sila sa Lingyun Dragon ngunit binayaran. Saan sila makakahanap ng ganoong magandang bagay? Kaya sa puso nila, ayaw nilang umalis. Sinabi lang nila kay Wang Xin na huwag ipagpatuloy ang mga katangahang bagay, ngunit hindi nila inaasahan na si Wang Xin ay hindi nananakot, sa kabaligtaran, hindi nila alam kung ano ang gagawin. Sa oras na ito, ang magkabilang panig ng labanan ay nasa entablado, ang kalaban ni Jiang Yingying ay isang lalaking may labis na kalamnan, sa hitsura pa lamang, si Jiang Yingying ay natalo. Ang taong iyon ay nanginginig ang kalamnan ng katawan, ang mapang-asar na ngiti kay Jiang Yingying ay nagsabi, kagandahan, ikaw itong maliit na bisig na guya, sigurado ka bang lalaban sa akin? Natatakot akong mabali ang iyong binti. Sayang ang pagkakaroon ng ganito kaganda, mukha. Malamig ang mukha ni Jiang Yingying. Para sa ganitong uri ng kabalintunaan, ito ay pinakakapakipakinabang na magsalita ng may lakas. Don't talk nonsense. I have to take part in the youth group competition. Let's make a quick decision. Sabi ni Jiang Yingying. Haha,
Pagkatapos makipaglaro sa akin, maaari ka pa bang pumunta sa kompetisyon? Hayaan mong tumawag si Wang Xin ng ambulansya para sa iyo. Tumawa ang lalaki. Umiling si Jiang Yingying ng walang pasensya at sinabing, napakaraming kalokohan. Sa kasong ito, maaari kang bumaba ng mabilis. Kasama niyan, sa madla, hinihintay ng lahat ang sandali kung kailan bumagsak si Jiang Yingying. Sa kanilang opinyon, hindi kailanman magkakaroon ng anumang hindi inaasahang resulta. Paano mananalo ang isang babae sa mukha ng isang matipunong lalaki? Nang maglunsad si Jiang Yingying ng isang nakakasakit na sandali, naramdaman nila na ang ganitong uri ng huwakuan na bordado na mga binti ay hindi kasing lakas ng kiliti, at naisip din ng kanyang mga kalaban. Ngunit nang ang ideyang ito sa isip ay nagmula sa sandaling ito, si Jiang Yingying ay biglang isang suntok na direktang tumama sa tao sa dibdib. Sa isang mapurol na tunog, ang bibig ng lalaki ay sumisigaw ng napakasakit na sigaw, at ang kanyang buong katawan ay lumipad din palabas ng challenge arena. Isang suntok, hindi lamang pinatumba ang kanilang mga kalaban, ngunit pinalabas din ang kalaban sa arena ng hamon. Natahimik ang buong venue. Tinapik ni Jiang Yingying ang kanyang kamay, na parang may alikabok sa lalaki. Kung ikukumpara kay Chiho, malayo ka, mahinang sabi ni Jiang Yingying. Natahimik ang venue ng 10 segundo. Si Jiang Yingying ay bumaba na sa challenge arena. Noon lang lumabas ang hindi mabilang na bahagyang paggalaw ng malamig na hangin. Halos lahat ay nanlilisik sa sarili nilang hindi kapani-paniwalang mga mata, hindi makapaniwalang totoo ang nangyari sa kanilang harapan, ngunit nahulog ang lalaki sa labas ng challenge arena at tila nawala ng malay. Itong babaeng ito, may ganoong panaginip. Isang suntok, natama niya ang mga taong lumipad. Diyos ko, gaano kalakas ang kailangan, tao pa ba siya? May mga abnormal na disipulo sa Lingyun Daoist Hall. Kung wala kang pagkakataong lumaban, talo ka. Tama ba ako? Lahat ng uri ng tunog ng tandang sa venue. Sa sandaling ito, malaki ang pagbabago sa kapaligiran ng venue. Mula sa mababang pagtingin kay Jiang Yingying noon hanggang ngayon, ito ay puno ng hindi kapani-paniwala at pagkabigla. Ang pagbabago ng kapaligiran ay nakumpleto sa sandali ng kamao ni Jiang Yingying. Tumingin si Wang Xin kay Jiang Yingying na bumalik sa Aaron na may mapurol na mukha. Bagamat hindi niya ito sinasabi, hindi niya iniisip na si Jiang Yingying ay kwalipikadong lumahok sa mga masters, tulad ng mga manunood. Ang kanyang hitsura sa challenge arena ng mga masters ay isang biro. Ngunit sa katotohanan, si Jiang Yingying ay hindi lamang qualified, ngunit nagagawa rin niyang masuntok ang kanyang kalaban, na nagtatakda ng record ng pinakamabilis na panalo sa nakaraang martial arts conference. Ang mga kamay ni Wang Xin ay nagsimulang manginig ng walang malay. Dati, naramdaman niya ang pagtitiwala ni Aaron kay Jiang Yingying sa Aaron. Noong panahong iyon, naisip niyang maaaring nalilito si Aaron, ngunit ngayon, alam ni Wang Xin na ang kumpiyansa ni Aaron ay dahil sa lakas ni Jiang Yingying, hindi pagkalito, sa hindi inaasahan, napakalakas mo. Walang malay na bulalas ni Wang Xin. Ang mga taong nakatayo sa likod ni Wang Xin ay namumutla. Ilang minuto lang ang nakalipas, binyantaan nila si Wang Xin na iiwan si Lingyun Daogon dahil ayaw nilang mawalan ng mukha kay Jiang Yingying. Ngayon, tinalo ni Jiang Yingying ang kanyang kalaban. Para kay Lingyun Daogon, hindi siya nawalan ng mukha, ngunit nakamit niya ang karangalan. Ang ganitong uri ng agwat ay nagpahiya sa kanila, nakakahiya. Ngayon alam mo na kung sino ang magpapahiya kay Lingyun Daogon. Ang ilang mga basurang tao ay wala man lang kwalipikasyon na kunin bahagi sa kompetisyon. Naglakas loob silang sabihin na hindi si Jiang Yingying. Hinamak ni Wang Xin na sabihin sa maraming tao sa likuran niya. Ngayon lang ang mga hamak na ito ay sumisigaw, ngunit ngayon ay hindi sila makapagsalita, at wala silang lakas ng loob na pabulaanan si Wang Xin, dahil ang lakas ni Jiang Yingying ay napakalakas, at kaya niyang tapusin ang kalaban sa isang suntok, na hindi kung ano ang kaya nilang gawin, at alam nila na kahit hindi mapanalunan ni Jiang Yingying ang kampyonato ng Master Group, ang paghintong ito ay sapat na para sumikat siya, mukhang posible talagang bumangon dahil sa kanya, masyado bang mataas, profile. Nakangiting sinabi ni Han Sanchen kay Jiang Yingying na nang walang anumang panghihimasok, maaaring talunin ni Jiang Yingying ang kanyang kalaban sa isang suntok. Masyado siyang kalokohan. Hindi ko mapigilan sabi ni Jiang Yingying. Walang choice si Aaron kundi ngumiti. Ang lalaking ito ay naagrabyado din. Dahil ilang salita pa ang sinabi niya,
Naging miserable ang katapusan niya. Talo sa isang babae, hahayaan agad siya ng martial arts school niya, Terena. Kailangan nating makilahok sa kompetisyon ng grupo ng kabataan. Ngayong nakapag-sign up na tayo, kunin natin ang parehong kampyon. Sabi ni Aaron. Tumanggo si Jiang Yingying. Sa oras na ito, sa kabilang side ng stand, ang mukha ni Fang Zhantian ay malungkot, maging ang mukha ni Lei Hemang ay napakapangit. Alam ni Fang Zhantian na ang mga audience na ito ay malamang na may halong apocalypse na mga tao, at si Lei Hemang ay kailangang magkaroon ng sapat na pagganap upang mapuko ang ideya ng apocalypse. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na bago lumabas si Lei Hemang sa entablado, si Jiang Yingying ay kukuha ng lahat ng limelight. Hindi ko inaasahan na ang babaeng ito ay talagang may ilang lakas, sabi ni Fang Zhantian na nagngangalit ang mga ngipin. Bagamat nagulat din si Lei Hemang sa performance ni Jiang Yingying, hindi niya hinayaang ibaba ang kanyang mayabang na ulo dahil sa isang babae. Sabi niya nang may pagkadismaya, dahil hindi niya ako nakilala. Kung hindi, siya ang nahulog sa challenge arena. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!